ng ating sharing for tonight ay great instruction from God. Ayan. So, and then, meron po tayong main verse or topic, no? Pero before po tayo pumunta dun sa ating main verse para sa gabing ito, gusto ko muna po magkaroon ng konting katanungan lang para may pa-poll question po tayo for tonight, ano? So, I just wanna know po, no? Let's assess ourselves. Let's have a quick, moment, no? Kung nasan ka ba sa nasan ka ba sa point of your life or nasan ka ba sa stage? Pwede ka mamili dito. Baka meron akong hindi nalagay, pero siguro yung mas malapit, ano. So, nasan ka dito sa una or sa pangalawa? Yung una, may tanong ka ba kay Lord and super tagal mo na nag-aantay ng sagot? Nandyan ka ba na sa point na yan? Or nandun ka ba sa second na sumunod ka na lang kay Lord, pero hindi mo talaga alam bakit pinapagawa sa'yo or ano ba yung next step mo rin? Ayan. So, nasan ka sa point na yun? Teka lang, nasan po ba ang ating... Wait lang, ipo-pull out ko lang. Pwede ka pong mag-type ng 1 or 2 sa chat box natin. Ayan. Although hindi ko po makita. Yun pala yung chat box. Ayan. Pwede po ba tayong mag-type? Both. Ayan. So, yung iba po, pwede po tayo, wag po tayong mahiya. Tayo lang ang nandito, ano? Ayan. So, as body of Christ, pwede po tayo maging completely honest, ano? Nasaan po ba tayo dyan? Nasa 1 or nasa 2? Or most likely, or baka hindi ko po ba nailagay? Sorry naman po. Baka hindi tumakto. Doon sa nasa point. Both. Ayan. So, both. So, bakit ko po ito natanong, ano? Natanong ko po ito, 'di ba? Kasi most of the time, lalo tayo, body of Christ, no? Kapag meron pa na mga nasa crossroad, mga ganyan, we're always asking for an instruction. 'Di ba? Pag feeling mo parang nawawala ka, 'di ba? Magtatanong ka, ganyan. We'll ask for instruction, no? Anong sunod na step? Ano bang dapat mong gawin? 'Di ba? So, anong dapat mong gawin? Ngayon, ano bang ibig sabihin ng instruction? So, sabi ni Google, so yung instruction is a direction or order, no? Or a detailed information telling how something should be done, operated, or assembled. Ngayon, ngayon, instruction is very important kasi nga ito yung magbibigay sa'yo ng kasi, 'di ba, para alam mo yung sunod mong gagawin kasi nga nalilito ka na, eh, hindi mo na nga alam yung gagawin kaya nga nagtatanong ka, 'di ba, of an instruction, 'no? Ngayon, saan naman? Saan dapat manggaling yung instruction, 'di ba? So, how would we know kung yun ba talaga yung dapat na instruction? How would we know na yun ba dapat ang marinig ko? Yun dapat ba ang malaman ko? At tama ba na yun? Okay, tama ba na yun talaga yung instruction na yun? Kaya ayan, so I just don't know pero pinag-pray ko 'to talaga kay Lord. Sabi ko, "Lord, ano ba ang gusto niyong iparating sa amin for tonight?" So, ang nasabi sa akin ni Lord na word for tonight is from Joshua 1 verses 7 to 9. So, basahin po natin lahat, ano. So, sabi dito, "Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go." Lord, thank you so much for your word, Lord. Um, hindi ko din po alam eh. Ito po yung sinabi sa akin, no? So, if we are on that crossroad, di ba? May mga pinag-iisipan tayo. Parang ang dami-daming nangyayari and we don't know kung ano ba yung next step. Ang sabi ni Lord sa atin, for tonight, be strong and very courageous.
Pero hindi doon nagtapos. 'Di ba? Hindi doon nagtapos na, sige, be strong lang, kaya mo yan. 'Di ba? Ang sabi niya, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Ang premise kasi nito, 'di ba yung story, no? Kung maaalala po natin, no? Balikan lang natin ng konti. Namatay na po si Moses nito. So, the Lord is giving instruction kay Joshua na ikaw na ang magli-lead, no, sa mga Israelites, no, crossing the Jordan River papunta na kasi they're on their way to the promised land. Ngayon, parang let's just put ourselves, no, doon sa lugar ni Joshua. Na parang syempre, being a servant of Moses, no, si Joshua bilang bata pa naman siya, he has seen, no, nakita niya lahat ng mga pinagdaanan, di ba? Ni Moses, no, leading all the Israelites, mga ganyan. And then, yun nga, parang judging himself na bata pa ako eh. Tapos ako magli-lead. No, tapos ako magli-lead, no? And then, the Lord is telling you just be strong and very courageous. Diba? Yun lang, yun yung pinakasabi ni Lord. Tapos yun nga, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Tapos ang ganda dito, no? Di ba kapag meron clause na then, ibig sabihin, kailangan masatisfy yung una. Di ba? Most of us naman really want to succeed, di ba? To be prosperous, to be successful. Yun naman talaga ang ano, ni Lord na for us to be fruitful, ganyan. Ngayon, dito sa premise na ito, para makatawid sila. Di ba? Para makapunta sila sa promised land. No? So, ang naging premise, then you will be prosperous and successful if, di ba, you keep this book of the law always on your lips. Diba? And you meditate on it day and night. So yun yung sinabi sa kanya, be strong and very courageous and meditate daw dun sa book of the law. Or, tas inulit pa niya, di ba sabi nga, kapag yung sa Bible, kapag inuulit-ulit yung salita, ibig sabihin, it's very, very important. Kaya nga inuulit ni Lord. Inulit na ulit. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So ngayon, mabilis lang po ang sharing ko for tonight, no? Ngayon, 'di ba, most of the time po kapag maraming nangyayari, yun nga, kung kagaya nung kay Joshua, nakita niya kung ano mga pinagdaanan ni Moses as a leader, mga ganyan. Tapos they have been for a long time na. 'Di ba? Parang ang tagal-tagal na dapat kung tutuusin, ilang days lang naman dapat, 'di ba, nakakarating na sila doon. Pero it took them so many years, 'di ba, para lang makarating, 'di ba, doon sa promised land, no? And yun nga, parang alam na ni Joshua in mind na mayroon talaga siyang mga kakaharapin, no, as a leader. Ngayon, in connection to our daily lives, na parang ang dami-daming nangyayari. Di ba? Dumagdag pa sila mga Alice Go. Dumagdag pa sila lahat. Di ba? Ang dami-daming nangyayari, no? And so, to our personal lives, no, we have our own struggles and all, no? Tapos yun nga, hindi mo alam kung ano bang next, di ba? Ano bang next na mangyayari sa'yo, di ba? Ganyan. Tapos, ang gulo-gulo, sobrang gulo ng mundo ngayon, di ba? So ngayon, ito yung sabi sa Romans 12, verse 2. Di ba sabi doon? And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. So, di ba, most of the time, minsan naman, nasabi na naman ni Lord na, at saka alam mo din, yun talaga ang pinapagawa sa'yo. Di ba? Pero, parang naglalaban tayo. Ayaw nating sundin. Kasi nga, natatakot tayo, ganyan. Kaya nga sinabi niya, di ba, be strong and courageous. Natatakot tayo or naapektuhan tayo kung ano yung sitwasyon. Yun ngayon. Di ba? Kung ano yung kinakaharap mo. Di ba? Parang masyado ka na-overwhelm.
kung anong mga problema, na-overwhelm ka ng problema, na-overwhelm ka ng kung ano-ano mga nangyayari. Pero ito yung sinabi niya, diba? Be transformed by the renewing of your mind. So, ano kaya yung be transformed by the renewing of mind? Mabalik tayo, yun din yung sinabi niya talaga kay Joshua. Diba? Be careful to, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. So, kailangan, ibig sabihin pala, nagme-meditate tayo sa word para hindi tayo nadadala ng mundo. So, para mas naririnig natin ano ba talaga yung instruction at mas pinapaniwalaan natin that this is really the instruction. Ito talaga yung pinapagawa sa akin. At hindi ako maapektuhan ng present kong situation or kung ano man yung matinding challenge at hand. Nang sa gayon, malalaman natin ano ba talaga yung will ni God. Well, na for sure, it is good and acceptable and perfect. That's the perfect instruction talaga. Para malaman natin yun, dapat nagme-meditate tayo sa word ni Lord para ma-renew yung utak natin. Kasi nga, ngayon sobrang grabe ang distraction, 'di ba? Sobrang daming nangyayari. 'Di ba, mag-scroll ka lang ng konti, biglang affected na din talaga yung mind mo agad, 'di ba? So, syempre, sabi nga, parang you're what you eat. 'Di ba? You are what you allow yourself to absorb. So ngayon, kung anong pinapasok mo talaga sa utak mo, kung ano yung finifeed natin sa utak natin, yung magta-transform din, 'di ba? It will affect yung actions natin, and how we feel, 'di ba? Maapektuhan nun. So ngayon, dapat nare-renew yung mind natin every single day by meditating on His Word. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Ang hirap po pala, no? Parang hindi ko alam kung, kung nandyan pa nga bang lahat. Ayan, pwede po ba tayo mag-type ng email para lang malaman kung nandyan pa kayo? Ayan. Pwede po ba? Saan ba? Ayan, nandyan pa. Nakikita ko po yung mga puso. Ayan. Okay po. Amen. Amen. Ayan, sige po. Ngayon, ayan. Ngayon, sabi po sa Matthew 26, verse 41. Ayan. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Diba, yun nga, most of the time, parang, alam mo naman, alam mo naman yung tama, ganyan. Pero naglalaban kasi naglalaban yung spirit dun sa flesh. Kasi nga, syempre, we're still, nandito pa tayo sa, fallen world. Diba? Nandito tayo sa fallen world. Ngayon, paano tayo mapoprotektahan ni Lord dito sa fallen world na to? So, kailangan we seek Him. Para yung spirit natin, yun yung mananaig. Hindi yung flesh. Yun, sobrang hirap talaga na mag-follow ng isang instruction kung patuloy na humihina yung flesh natin. No, yung more of kamunduhan, 'di ba? So ngayon kailangan palakasin natin yung spirit natin as we seek the Lord. And we balik ulit tayo po doon. Meditate on the word. On the word. And isa pa rin, no? 'Di ba? Saan ka ba mag-aas ng instruction? 'Di ba mag-aas ka ng instruction to someone na may authority over you or pinapaniwalaan mo na he's the best person na hingan mo ng instruction. Tama. Tama po ba? So ngayon, how would we know na siya yung tama na tao na tanongin natin kapag kilala natin yung tao? Ngayon, paano natin makikilala yung tao? Kapag lagi tayo nag-spend time sa kanya. So balik pa rin po tayo doon sa intimacy. 'Di ba? Kasi kung laging nag-spend tayo ng time kay Lord,
mas makakilala natin siya. Parang ano, normal lang naman yan, di ba? Parang sa isa mong kaibigan, di ba? You started out as strangers din naman, di ba? Pero mas nakilala mo lang siya because nag-spend ka ng time. You invested time, spend ka ng effort, ng resources para mas makilala din talaga yung tao. In that way, nakilala mo siya, na-build yung trust. Kaya, pag may sinabi na siya sa'yo ngayon, papaniwalaan mo yun kasi kilala mo siya. So, ganun din kay Lord. As we spend more time talaga nakilalanin siya through the Word, diba? Spend time with Him, have an intimate relationship with Him. So, doon, mabibuild yung mas matinding trust, diba? Yung mas matinding paniniwala natin kay Lord, mas kilala natin siya, ano ba yung kaya niyang gawin, really yung goodness niya, yung faithfulness niya, ganyan. Hanggang yun, ma-transform din tayo nun. Diba? So, ayun po. And then, ayan, sabi nga po sa Matthew 16 verses 24 to 25, Then Jesus said to His disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. So we must deny ourselves. We must deny ourselves. So yun, kung talagang gusto natin mag-follow ng instruction, kung gusto natin talagang i-follow si Lord, hindi pwedeng, yun nga, yung naglalaban, no? Pero syempre, nandito tayo, no? Yung sobrang naglalaban talaga yung flesh and spirit, no? So, kailangan talaga, we deny ourselves na. 'Di ba yung mga dati nating yung tayo aminado tayo nito. Ako personally no. So nung nagsimula ako talaga dun dun sa journey papunta kay Lord, ganyan, and as you read the Bible, mahirap talaga siya. Mahirap talaga sundin yung mga instruction niya. As in, sobrang hirap kasi dati naman hindi ka exposed sa truth, 'di ba? So kung ano lang, kung gusto mong gawin, yung ginagawa ko. 'Di ba? Kung ano yung ano lang ng flesh ko, di yun lang ginagawa ko. Pero nagpapatuloy lang ako without knowing na masama pala yun. Pero when I was exposed to the truth at unti-unti tayong binabago ni Lord, no? So, parang yun nga, maging Christ-like tayo, mahirap talaga siya. Di ba? Para siyang yung damit, no? Na puti, na sobrang daming stain. Di ba? Pag nilabhan mo siya, tapos manual na kinukusot mo, di ba? Ang hirap. No? Parang ganun din yung nararamdaman natin during those points, no? Uh, Yun nga, we must completely deny ourselves kung gusto talaga natin mag-follow ng instruction, kung gusto natin talagang i-follow si Lord. Okay, so ngayon, ano po ba yung, ayun, wala. Ayan. So ano po ba yung, 'di ba sabi ko po mabilis lang tayo, eh, 'di ba? So ngayon, ano po ba yung 3 points? Ayan, for us to hear and follow God's voice. Kasi yan po yung series natin, 'di ba? All throughout August. So paano ba natin siya mas maririnig, 'di ba? At paano ba tayo mag-o-obey? No, siyempre, yung first nga po is to meditate on His word. So ako, admittedly, meron po talagang mga araw, no, na sobrang kumbaga hirap na hirap ako. 'Di ba? So parang ganito, busy-busy ka, tapos kuwari meron agad kinaumagahan, may hindi agad magandang bungad, no, umaga. Ang hirap ano yung sarili, no, na babasahin mo or hindi ka masyadong maganda yung tulog mo, ganyan, or kung ano man, may bumabagabag sa'yo, ganyan. Pero ilaban natin. Ako personally, lagi ko sinasabi sa sarili ko, ilaban natin. To meditate on His word talaga. No, ako personally, ang nagwo-work sa akin ay pagising ko ng umaga.
dapat hindi ko unang hahawakan ang cellphone. Kasi alam ko na, pag yung cellphone ang una kong hinawakan, ang daming notification, wala na. Parang disoriented na agad yung araw ko, buong araw ko. Ngayon, as we meditate on His Word, parang may ano ka, may shield ka, no? Na kahit anong mangyari, kahit may maraming mga negativities and all na mangyayari, meron ka shield all throughout the day, no? Tapos, may ibang wisdom, nakakakuha ka talaga ng wisdom na, ano ba talaga yung, Lord, ano bang gusto mong gawin ko for today? Ano ba yung, Lord, you're getting instruction na for today. Siya yung magpaplano talaga ng buong araw mo. Kahit pa sabihin natin, no, na meron ka nang naset, pero hindi eh. In a way, ilalatag talaga sa'yo ni Lord, no? Doon sa ano mo, ito yung mga gagawin mo. And for sure, lahat tayo naranasan naman natin yan. Diba? Second, is for us to pray without ceasing. So yan, yung natanong ko nga kanina, kung meron tayo talagang mga patuloy na itinatanong kay Lord, no? Na hindi pa niya sinasabi. Baka yun na kasi yung sagot din niya for now. No? Na for you just to wait and be patient. But continue praying for it. Na later on, talagang marireveal niya sa'yo kung ano ba yung next step or bakit ba nangyayari to. It may take time. Pero dahil nga kilala mo siya, you will really trust and obey. Because you know kung sino siya. Kilala mo siya. You have an intimate relationship with Him. And lastly, for us to believe in our big God. Kasi minsan, kahit nandyan na yung instruction, nakalatag naman yung instruction, and we continuously hear na yun talaga yun. Yun talaga yung sinasabi ni Lord. Pero yun nga, naglalaban kasi yung flesh natin. And most of the time, we nalilimit lang siya kasi binabase mo dun sa kakayanan mo. Or binabase mo dun sa sitwasyon where you are in. And you are not focusing on the possibilities, which is pwede naman talaga because we have a big God. Kasi nagpo-focus lang pala tayo sa kung ano tayo. Hindi tayo nagfo-focus kung sino siya. Nag-focus tayo dun sa big problem, sa big struggles. Hindi natin nakikita. We have a big God na kaya niya talaga. Lahat. And we just need to follow that instruction na binigay niya sa atin or for us to wait on His perfect plan or perfect instruction na later on, i-reveal din naman sa ating lahat. Yun lamang po. Praise God. Amen. Praise God. Thank you, Brother Lud, for sharing the Word of God tonight. So sa ating pagtatapos ng ating Hearing of God's Voice theme for the month of August. Praise God. And tayo po ay dadako na sa ating mga keeper. So unahin na po natin si Mr. Nika. Ayan po. Sir Nika. Ano po inyong keeper for tonight's message po? Miss Nika, makakapag-message po kayo? Ay siguro siguro later na lang si Sir Nika. Okay, sige. Punta na muna tayo kay